Hello. Hello. Happy Valentine's. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. Merry Christmas. Maraming may birthday ngayon. Ngayon hindi ko dahil may birthday. No? Purihin po ang Diyos. Nasa aklat na po tayo ng Philippi. We are reading the book of Philippians. Ang kagandahan ho ito, isinulat yung Philippians. Philippians is book of encouragement. So Paul encourages the believers to live out their lives as citizens of heaven and be of service to God, to one another, and to reach the world. So yun po yung context po nun. But Paul is writing the book inside the prison. And at the book of Philippians, we could see how he gave them sound reasons, how he modeled the service of, and then what it means to live a higher purpose, and what it meant to be partner with the gospel. Partner for the gospel. Ito, magre-relate ito sa Tagalog Fellowship siguro, as we are like a church in diaspora, na tayo po ay malayo sa ating tahanan, bagamat bukas naroon ako. So, ang question po dito is, what is the main reason to continue serving Jesus? Ano yung dahilan bakit tayo magpapatuloy maglingkod kay Jesus? Remember the context, nandoon si Apostle Paul nakakulong, at yung book of Philippians, we could say na ito po ay book about how can we thrive even in tight places. Pang Facebook, ano raw yun? Thriving in tight places, di ba? You are in tight places, but you're still thriving. At po pwede yun. At yun po yung reason ng pagkakasulat niya. No? Ano ba yung mga dahilan paano tayo magkukontinue, o ano ba yung mga reason why continue serving Jesus? Why continue serving God? Nakakulong ka? No? Marami ka nang ginawa? There are many reasons bakit ang tao titigil. Maraming dahilan bakit ang tao humihinto. Meron iba yung feeling na they already arrived. Nag-arrive na ako eh. Bakit pa ako magpapatuloy? Narito na ako. Yan, di ba? Yung meron na siyang na-achieve. Yon, di ba? Meron iba naman, out of frustration, humihinto. Frustrated na ako eh. Wala na talagang ikatitino itong mga ito. Mga ganun klase, di ba? So surrender na ako. Out of frustration, meron ibang humihinto. Meron naman yung dahil masigasig, dumarating naman sa punto ng exhaustion. Na-exhaust. Hindi na exalted ang kanyang kanta. Exalted. Diba? Ang kanta niya na ay exhausted. Diba? At na-exhaust na dahil sa pagod. No? Ang daming dahilan bakit tayo maaring huminto. No? Pero dito ho, makikita ho natin, sandali lang ho itong ating mensahe, mamaya ho may mas mahaba. Presentation. Una, bigyan natin ng isang ano ba yung unang pangunahing reason to continue? Number one is what God has done.
and what God had done. Ano ba yung mga ginawa ng Diyos? Remember si Apostle Paul, kung bakit siya nagpapatuloy maglingkod? Because he was liberated. Remember yung former life niya, siya ay nakatali, siya ay slave ng law, siya ay nakatali doon sa batas, at napakadilim ng kanyang buhay, siya ay gumagawa at kumikilos dahil sa maling paniniwala. Pag mali ang paniniwala, mali ang practice. At makikita natin yun sa buhay ni Apostol Pablo. At palagian niya yung binabalikan ng tanaw, ano ba ang ginawa ng Diyos sa kanya? What God has done in his life. From Saul to Paul. No? At kung babalikan natin yung mga convert doon sa Philippi, makikita natin doon yung unang-una ay si Lydia. Tatandaan niyo? At nung nakakilala, pero bago si Lydia, etong si Apostle Paul and his team ay nagplano to go to the province of Asia. No, nagplano sila to go to the province of Asia, pero habang nagtatravel sila, nagkaroon sila ng Macedonian vision. Na nakita nila yung Philippi ay isang parte, isang syudad ng Macedonia. No? So, ayan yung Macedonia, kasama doon ay Philippi. At nung dumating sila doon sa Philippi, o sa Pilipos, parang Philippines lang no? Nung dumating sila doon, ang una nilang na-meet at naging convert ay si Lydia. Si Lydia ay katulad ni Pablo na ang negosyo ay sa damit at sa tent o sa tela. Okay. At pagkatapos nyon, may sumunod na nangyari. Habang sila nangangaral, merong isang bata na sumusunod sa kanila. Natatandaan niyo yung istorya? Acts chapter 16. Sinusundan sila at sinasabi, ito yung mensahero mula sa kataas-taas ng Diyos. Totoo naman ang sinasabi ng bata. Pero yung bata ay nasa kapangyarihan ng masamang espiritu at ginagamit ng mga handler niya para kumita. No? Ginagamit yung bata na yon para kumita. At dumating nga sa punto na kinonfront ni Paul itong bata na to at pinalaya sa masamang espiritu. At ano po ang nangyari? Nakalaya yung bata at nawalan ng negosyo yung mga handler, kaya kinuha nila si Pablo at pinakulong. Okay, dalawa na yung nahipo ng Panginoon, yung si Lydia at yung bata. Pangatlo, makikita natin si Pablo nandoon nakakulong at sila ay nagpe-praise and worship. Sino ang na-meet nila yung Philippian jailer. Di ba na natakot at gusto na atang magpakamatay at pinigilan ni Pablo at ang sabi ng Philippian jailer, ano ang gagawin ko upang ako ay maligtas? Believe. Di ba? And you will be saved, you and your household ay maliligtas kung ikaw ay mananampalataya. At pagkatapos nyon, makatapos mangaral si Pablo, binautismohan itong pamilya ng Philippian jailer. So, kung titignan natin, ano ba yung ginawa ng Diyos dito sa mga taga-Philippi, mas mataas at mas angat yung sila ay iniligtas ng Panginoon. Amen ba ron? At bakit tayo nagpapatuloy maglingkod? Dahil tayo man ay recipient ng kaligtasan na ipinagkaloob ng Panginoon. Siguro wala nang tataas na dahilan doon, bakit ka magpapatuloy? Pag tinignan mo pabalik, ako ay naligtas dahil sa biyaya ng Panginoon. Tingnan mo natin, ano yung sinabi doon sa verse 1. Sabi ng Paul and Timothy, servants of Christ Jesus,
to all God's holy people in Christ Jesus at Philippi. Di ba? Sa ibang salin, ang tawag sa kanila ay saints. Sa NIV, ang tawag sa kanila to all the saints in Christ Jesus at Philippi. Ano raw ang ginawa ng Diyos? Sila ay niligtas at lahat ng ligtas ay pinabanal ni Jesus Christ. Kaya sabihin mo yung katabi mo, santo ka pala. Santo ka pala. Biro nyo! Sagutin nyo naman, sigurado ka. Sigurado ka. So sabi niya, dito dinedeklara ni Apostle Paul what has transcribed doon sa kanya, iniligtas sila at sila na sinner ay naging saints. Dahil sa biyaya ng Panginoon. At ganun din si Apostle Paul. Malaki ang ininvest ng Panginoon sa kanila. Ano ang ininvest ng Panginoon sa kanila? Yung buhay mismo ni Jesus Christ. Ano ba ang ginawa sa iyo ng Panginoon? Bakit ka magpapatuloy? Kasi ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa akin upang ako na makasalanan ay maging banal. Amen. Amen ba ron? Mukhang lumalamig, no? Pangalawa, ano pa yung reason para tayo magpatuloy? What God is doing. Ano sabi niya roon sa verse 6? Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Ang sabi doon, magpapatuloy at pinagpapatuloy ng Panginoon ang mabuting ginawa ng Panginoon sa atin. Amen. No? Iniligtas tayo pero hindi ho nahinto doon ang kaligtasan na ginawa ng Panginoon. Binago niya yung buhay natin, yung bata na dating slave ay naging malaya. Yung Philippian jailer ay naligtas at ang kanyang buong sambayan. At sila ay nakasama doon sa core ng Philippian Church. No? Yung mga bumuo ng Philippian Church. At sila naman ang sinusulatan ni Apostle Paul noong panahon na ito. Na hindi natapos ang Diyos sa atin. Nung tayo ay niligtas, hindi doon natapos ang ginawa ng Diyos, bagkus siya ay may ginagawa sa atin. No? Ano ang tawag ni Apostle Paul sa mga Philippians? Ang sabi roon, Philippians chapter 1 verse 5, because of your partnership in the gospel from the first day until now. No? Yung mga taga-Philippians ay naging partner ni Jesus Christ mula nung kanilang pasimula hanggang siya ho ay nagkaroon ng maraming misyon. Sa totoo, pagka pinag-aralan natin yung Book of Corinthians, makikita natin doon na sinasabi ni Apostol Pablo na ninanakawan ko ang ibang iglesia upang ako ay makapaglingkod sa inyo. Ang tinutukan niya ron na ibang iglesia ay yung iglesia o church na nasa Macedonia para mapaglingkuran yung church na nasa Corinth. Okay? Ibig sabihin nun, ang nagsusupply ng pangangailangan ng team ni Apostle Paul ay yung sa Corinthian ay yung mga taga-Pilipos. Sila yung kapartner ni Apostle Paul. Nakuha natin. So, God, no, yung ginagawa ng Diyos na pagliligtas, kapartner niya itong mga tao, at yung mga tao na yon ay able na nag-invest sila doon din sa gospel. Una, nag-invest ang Panginoon sa kanila.
niligtas sila, binago sila, binigyan sila ng mga kaloob ng banal na espiritu, naglilingkod sila, and then ginagamit ngayon sila ng Panginoon bilang katuwang ni Apostol Pablo sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. Sila ho ay naging partners ni Jesus Christ sa gospel. Sabi roon, because of your partnership in the gospel. Okay? Kaya nga ho, makikita natin din doon sa mga ilang talata ng Philippians kung bakit naisulat yung my God shall supply all my needs, all your needs. Diba? Kaya yung sinabi ni Apostol Pablo, dahil etong mga taga-Pilipos ay kanyang direktang supporter. Ito ho yun sila. Makikita rin natin pag binasa natin sa Korinto na merong panghihinayan si Pablo, bakit itong mga taga-Korinto ay hindi nila naturuan magkaloob o maging partner sa gospel. Di ba? Makikita nyo ron? Kung bakit na isulat yung 1 Corinthians 9, yung mga ganoon, ay dahil nga doon, no? Na magkaiba yung ang problema paroon o ang kaibahan paroon, itong mga taga-Korinto, sila yung may kakayanan, pero sila yung hindi ka partner sa gospel. At ito naman mga Pilipos, bagamat hindi sila nakakulong, they are also in tight place. Maliit lang din. Economically, hindi sila ganun kalakas, pero sila yung matatapat na kapartner ni Apostle Paul sa gospel propagation. Hello? Amen. No? Nakukuha ko ba natin yon? May ginagawa ang Diyos sa kanila. Sabi ron, God work in you. Merong kumpiyansa si Apostle Paul na etong Diyos na nagpatawad sa kanilang mga kasalanan doon sa verse 11 is gumagawa rin ng redemptive works through them dahil sila'y nagiging kapartner ni Apostle Paul sa gospel proclamation. No? So meron tayong reason to continue, no? na yung Diyos na nag-initiate ng salvation is the one who continues it and who will one day bring it to completion. Amen. Tingnan mo natin. Sabi ron sa Philippians chapter 2 verse 16, in order that I may boast on the day of Christ that I did not run or labor for nothing. Magbo-boast daw si Apostle Paul. Bakit? Dahil yung ginagawa ng Diyos, mayroong currently na ginagawa ang Diyos sa mga taga-Philippians. At yung ginagawa ng Diyos na yon ay hindi matatapos hanggang hindi sila kumpleto. Ang kagandahan yon, hindi tayo iiwanan sa ere ng Panginoon. Amen. Hindi ka iiwanan sa ere ng Panginoon. Hindi kanya bibitinin. Ang sabi ng malinaw ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng sulat ni Apostol Pablo, will carry it on to completion. Amen. Hindi lamang sa starting point. May maraming tao ang tumatakbo at humihinto. Maraming tao ang hindi nila nakikita ang finish line dahil wala na silang vision. No? Isa sa pinaka-nakakatakot ay ang tao o ang mga leader na tumatakbo na walang pangitain. Hello? Amen. Okay. Para makita ho natin yon, tingnan mo natin si Apostol Pablo. Basahin ko lamang po ang 2 Corinthians chapter 4, verse 13 to 18. Basahin ko lamang ilang talata doon sa ulit. Sabi niya rin, kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob, bagamat humihina ang katawang lupa,
patuloy namang lumalakas ng aking espiritu, ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita. Tingnan natin yun ha. Ang sabi ng Apostol Pablo, yung aming pananaw ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita. Bakit po? Ano ba yung mga bagay na nakikita? Ang lahat ng bagay na nakikita ay mawawala, mapupugnaw, matutunaw. Bakit siya nagpapatuloy? Bakit siya nagpapatuloy? At sinasabi niya, I'm struck down but not destroyed. No? Bakit siya nagpapatuloy? Kasi nakatingin siya sa mga bagay na hindi nakikita. Maraming pagkakataon ang mga tao nagiging frustrated dahil hindi sila tumitingin sa mga bagay na espiritual na hindi nakikita ng mata, ng normal. Nakuha ko ba natin yun? Amen. Kaya natakot yung lingkod ng propeta. Sabi niya, oy, ang dami-dami. Ano sabi ng propeta? Panginoon, buksan mo yung mata niya. At nakita nung lingkod ng propeta, ang dami palang nakapalibot na host, na heavenly host. Bakit po? Dahil maraming pagkakataon, nakatingin lang tayo sa mga bagay na nabibilang, nakakwenta, nahihipo. Pero lahat ng nahihipo, lahat ng nakakwenta, lahat ng natitignan natin, mauubos. At pag nakatuon ka ron, kikilos ka ayon sa takot. Hello? And as a Christian, we should not be driven by fear. We should be driven by faith. Hello? At kaya sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 4, verse 13 to 18. Okay, basahin ko pa ho. Pasensya na sa Tagalog. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. What we could see in this physical realm are all but temporary. What will last ay yung mga bagay ng spiritual. Hello? Bakit ka magpapatuloy? Nakakulong ka. Walang dahilan para ka magpatuloy. Pwede mo nang sabihin, bakit ako maglilingkod sa iyo, Panginoon, nakakulong ako. At itong katotohanan, we could thrive as Christian even in tight places. Amen. At minsan pagkat tinignan nga ho natin ang ating ilang mga kapatid, ang ilang mga OFW, no? Marami sa kanila na para bang nakakulong, no? Na makakalaya lamang pag linggo. Eh yun, binigyan sila ng day off. Meron ako nga, yung last 6 months, meron akong kinakounsel through Facebook doon sa Toyan na, thank you. Hindi, kasi nag-concert ako kanina eh. May kinakounsel na through Facebook kasi nung pagpasok niya rito for 3 months, hindi siya nakakalabas talaga. Tapos yung alaga niya pa, may sakit, parang halos 24 oras siya tatrabaho. At talagang napakahirap. At parang kang nakakulong nun. How can you thrive in that area? At maraming pagkakataon, akala ng tao, kailangan lagi ng ganito para umunlad ang ganito. No? May kita natin si Apostol Pablo. Hindi problema na siya ay nakakulong para kumalat ang Ebanghelyo. Ang nangyari pa nga, dahil siya ay nakakulong, yung mga bantay niya mismo ay na-witnessan niya at nakakilala yung mga tao na yun. Hello? Ano ibig sabihin niya? We could thrive even if it's tight
tayo dapat kumikilos dahil sa takot. Hindi tayo dapat nagdidesisyon dahil sa mga nauubos, nawawala, at nahihipo. Hindi, ganitong gawin natin, bakit paubos na? Pawala na. Hindi mga kapatid. No? Sa gawain ho ng Panginoon, makikita ho natin, yung mga taga-Korinto, sila yung may kaya eh. Pero sila yung hindi sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Etong mga taga-Pilipos, kung makikita nyo sa Macedonia, sila yung mga nangangailangan, pero sila pa yun ang humiling. Hindi kailangan kaming tumulong dyan. Ito yung panahon na nagkaroon ng kagutuman sa Jerusalem. Nakuha nyo? And God is doing something great through these people, even na sila ay nasa mahirap na kalalagayan. At yun yung sinasabi ng Apostol Pablo. Alam niyo mga kapatid, pag ang mananampalataya nag-invest sa gospel, nag-invest doon mo makikita kung saan ang kanyang puso. Ano sabi ni Jesus Christ? Kung nasaan ang kayamanan mo, naroon ang iyong puso. Kung nasaan ang puso mo, naroon ang kayamanan mo. Hello. Amen. Di ba? Nakuha niyo, no? Kaya sinasabi ni Apostol Pablo, kayo ay partner ko mula pa ng simula. Dahil doon sa kanilang mission na yon, bago sila pumunta sa Ephesus, nandoon sila sa chapter 16 sa Philippi, yung mga nawin doon, ay naging kapartner ni Apostle Paul doon pa sa ibang lugar na kanyang pinuntahan. They are the one who are sending support doon sa team ni Apostle Paul. Nakuha natin? Kaya gano'n, no? At si Apostol Pablo naman, nagawa niyang magpatuloy sa gitna ng matitinding pagsubok dahil sa pananampalataya, paniniwala sa mabuting idudulot ng pagtitiis. Ano sabi niya? Humihina ang aking katawan. Humihina ang aking katawang lupa. Patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Bahagya at panandalihang kapighatiang dinadanas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan. Ang sabi niya, yung kahirapan ko ngayon ay bahagya lamang. Hello. Kahit yung kanyang pagkakakulong, sandali lang yun. At tinignan nga niya yung kanyang pagkakakulong as an opportunity para yung mga churches ay tumayo sa kanilang mga paa. Amen. Amen ba ron? Amen. No? Kahit ako nakakita ko yun eh. Kasi there are times na natatandaan niyo, sabi sa Hebrews chapter 5 verse 10, sabi ng writer ng Hebrews, dapat kayo mga teacher na kayo eh. Dapat kayo nagtuturo na kayo, tatandaan niyo ng Kristiyano, tatandaan niyo, di pa kayo magturo. Kailangan pa rin, elementary. Di ba nabasa niyo? Yes. Hebrews chapter 5. No? May mga pagkakataon na kailangang makulong ang leader para tumayo yung mga, huwag din naman ipag-pray na makulong ako. Sinasabi ko lang. Hindi. Nakuha niyo? May pagkakataon na mismo ang leader ang hadlang sa paglago. Kaya siguro ako napunta rito eh, kasi hadlang na ako sa Manila eh. Kasi sila ayaw nang tumayo, kasi pag nakikita ako, kahit naka-schedule silang mag-preach, dahil naman pastor, ikaw na! Ang gagawin ko, pagpapalit ako eh, para pag nanduro na sila, doon na lang ako sisilin. Kasi hindi na sila babalik doon, di ba? Kasi ganun eh. Ang sinasabi ng Apostol Pablo, at nung writer of dapat kayo, no? Merong ginagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Yun ang isa sa mga dahilan bakit tayo kailangan magpatuloy.
hindi tayo tatantanan ng Panginoon habang hindi tayo kumpleto. Yun ang sinasabi ron sa Philippians 1:6. No? Ayun ang sinasabi sa Philippians, hindi kita tatantanan habang hindi ka kumpleto. The God who initiated will be the one to complete it. Okay. Ano ba yung mga ginawa ng Diyos? It is good work in us. It is good work in Paul. No? From persecutor to apostle. It is good work in the lives of Philippi. First yung Macedonian call, where God directed them. The Lord opened the heart of Lydia, and after that, she and her whole household were baptized. The slave girl who experienced freedom from the works of the enemy. The Philippian jailer. Paul is thanking God for what he had done to Philippians. Kaya nga napaka-thankful ni Apostle Paul. Okay. Pangatlo, what God will do. Ano ba yung gagawin para ng Diyos? Lagi natin tatandaan, no? God is reaching the least, the last, and the lost through us. Walang ibang pinagkatiwalaan ng Ebanghelyo maliban sa tao. Hindi niya pinagkatiwala ang Ebanghelyo sa mga anghel. Kanina niya pinagkatiwala sa tao. Yung continuing ng ministry ay ginawa ng Diyos at ginagawa ng Diyos sa pamamagitan natin. Ngayon, ano yung gagawin ng Diyos? Ano sabi ron? May gagawin daw ang Diyos hanggang kailan? Hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesus. Sabi ron sa verse 10, that you may be able to discern what is best and may be what? Pure and blameless until the day of Christ. Nasa process tayo ng sanctification, pagpapabanal, at darating tayo sa panahon na makikita natin yung glory ng Panginoon. Yung mga bagay na narito, pansamantala lang. Yung mga nakikita natin, pansamantala lang. Yung ating mga kulubot sa mukha, pansamantala lang yan, mga kapatid. Darating ang araw, papalitan ng Panginoon ang ating buhok, gaganda rin yan. Kakapalitin yan. Diba? Darating ang panahon na yung ating foundation na, yung Praise the Lord Foundation and Hallelujah Lotion. Darating ho ang panahon na matatapos. Kaya nga ho, kailangan mo tayong magpatuloy na ang tinitignan natin yung mga bagay na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. At tayo pwede naman pangkaraniwan. Bakit to? Tayo ay iniligtas, binago ng Panginoon, at sinabi ng salita ng Diyos, we are co-heirs with Christ. Amen. Kung makikita rin mo natin doon sa binasa natin sa Philippi, no? Na sa panahon na yon, darating ang Panginoon at makukumpleto tayo. Darating ho ang panahon. Ibig ko sabihin niya, hindi pa ho tayo kumpleto. Ibig ko sabihin, kaya nga ho, mga kapatid, huwag ko kayong maghanap na perfecto yung kapatid ninyo. Hindi pa ho yan kasi kumpleto eh. Lahat ho tayo under construction. Pero darating ang panahon, matatalo ang kamatayan, papalitan ng Diyos yung ating lupang katawan ng incorruptible body. Darating ang panahon na nakasama tayong maghahari ng Panginoong Yesus. Darating ang panahon na hindi na natin mararanasan ang kamatayan. Darating ang panahon na pupunasan ng Panginoon ang lahat ng ating luha. Darating ang panahon.
na hindi na tayo malilimitahan ng edad, ng lugar. Pwede nang maglabas-masok tayo sa wall. At anong sabi pa ng Panginoon sa salita ng Diyos? Yung mga inihanda ng Panginoon, hindi pa talaga pumasok sa kaisipan ng tao. Yung inihanda ng Diyos para sa atin, hindi pa pumasok sa kaisipan ng tao. Kaya nga ho, pwede tayong magpatuloy. Bakit ho? Kasi mas maganda yung inihanda ng Panginoon sa atin. Kaya si Apostol Pablo, kahit siya nakakulong, hindi nakakulong yung kanyang vision, hindi nakakulong yung kanyang pangitain, hindi nakakulong yung kanyang mga pangarap, hindi nakakulong yung kanyang ministeryo, hindi nakakulong yung kanyang calling. Bagkus nagagawa niya dahil iba na ang kanyang pananaw. Kumusta po ba yung ating mga pananaw, kapatid? Ano ba yung reason mo bakit ka magpapatuloy? O siguro baguhin natin ang tanong, ano ba ang dahilan bakit ka hihinto? Amen. Kung alam mo na sure na yung tagumpay, bakit ka hihinto? Kung alam mo na darating ang araw na lahat ng sakit, pagtitiis natin ay mapapalitan ng kaligayahan, bakit ka hihinto? Kung alam mo na hindi sayang ang paglilingkod sa Panginoon, bakit ka hihinto? Kung alam mo na sinabi ng salita ng Diyos na lahat ng paglilingkod sa Kanya ay may kabuluhan, bakit ka hihinto? Amen? Walang dahilan para tayo huminto. Pero napakaraming dahilan para tayo magpatuloy. Panandalian po tayo, lumukuha tayo din na Panginoon, ikaw po ay Diyos na buhay, at Diyos na makapangyarihan. Sa oras na ito, Panginoon, hayaan niyo na bawat isa, Panginoon, sa amin ay magbalik tanaw kung paano dati hindi namin ikaw kilala. Dati malayo kami, Panginoon, ngunit pinili niyo kami, nilinis niyo, niligtas, Panginoon. At sa ngayon, Panginoon, patuloy kayong gumagalaw, binabago ang bawat isa. At ginagamit niyo kami, Panginoon, upang mapalawak ang kaharian. At darating nga, Panginoon, ang panahon na ikaw ay aming makikita ng mukhaan, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, anumang panghihina, anumang dahilan na binibigay ng kaaway upang kami ay huminto sa paglilingkod, kayo po, Panginoon, ang magtanggal ng anumang dahilan. Bagkus, Panginoon, sa panahon na ito na inaalala namin ang pagsilang ng dakilang tagapagligtas, at maging sa panahon na ito na kami naghahanda sa hamon ng bagong taon, nawa, Panginoon, gabayan niyo po ang bawat isa, na magpatuloy kami sa paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.